Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At ngayon ay meron tayong pag-uusapan na kung saan. Hindi ko po alam kung ano itong nangyari dito kay Senator Robin Padilla mga kababayan. Matindi po itong nangyari dito kay Senator Robin Padilla, mga kababayan. Grabe, nagulat lahat ang sambayan ng Pilipino sa kanyang ginawa, mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Sa mga palagi naman po nandiyan dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutouts po sa inyo. At dun sa ating team likers, yan, yung mga laging nagla-like sa ating video. Shoutout sa inyo. Comment lang kayo dyan sa ibaba. Baka one time bigla na lang ma-feature yung mga pangalan na nag-shoutouts po dyan. Maraming salamat sa inyo. Okay. So alamin natin, ayan, ang nasa inyong monitor screen ngayon, sa inyong mga cellphone, computers, TV, at kung ano-ano pa mga kababayan, ay nakikita ninyo si Senator Robin Padilla. Ayan grabe ponging-pongi. Okay, so eto mga kababayan, meron pong ginawang matindi. Eto si Senator Robin Padilla. Ewan ko ba kung ano na nangyayari dito sa tao na to. Matapos po siyang magpasa ng resolusyon na kung saan pinauuwi niya ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Wala na atang maipasang ibang batas to. Itong si Senator Robin Padilla at ang kanyang focus nandito na lamang sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Talaga namang diehard tong si Senator Robin Padilla. Diba? Sang-ayon po ba kayo kung sasabihin ko sa inyo, mga kababayan, na ang dapat pinagsisilbihan ng mga senador natin ay yung sambayan ng Pilipino? At ang hindi po iisang tao. Tama po ba? Kasi parang yan yung nakikita ko dito kay Senator Robin Padilla, mga kababayan. Hindi na po sambayan ng Pilipino ang kanyang pinagsisilbihan sa tingin ko. Sa tingin ko, ang kanyang atensyon at isip ay kung paano mapapauwi ang dating Pangulong Duterte at kung paano mahaharang ang impeachment ni VP Sara Duterte. So kung ang kanyang focus, mga kababayan, ay ang nasa pamilya Duterte. Ito naman po ay aking opinion lamang, kababayan, at baka may plano pong tumakbo sa 2028 ulit itong si Senator Robin Padilla. Payag po ba kayo na manalo ulit si Senator Robin Padilla sa 2028? Comment nyo na lang po dyan sa ibaba yung mga opinion ninyo. Okay, so panoorin natin itong balita na ito, mga kababayan, para malaman natin kung ano na naman ba itong ewan ko kung matatawag kung kayo na nga lang magkomento dyan. Anong tawag ba dito sa ginawa ni Senator Robin? Let's go! Hindi pa rin sinusukuan ni Senador Robin Padilla ang kagustuhang mapauwi si dating Pangulong Duterte mula sa The Hague. Matapos tanggihan ng Senado ang unang resolusyon para sa repatriation, balak ni Padilla na muli itong ihain sa 20th Congress. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. More than 100 days mula nang maaresto si FPRRD, sinubukan ni Senator Robin Padilla na maghain ng Senate resolution para pabalikin siya sa Pinas. Kaya lang, hindi ito tinanggap ng Senate Bills and Index Section dahil nakapag-adjourn na ang 19th Congress. Ayun, tinabla ng Senado, mga babae. Hindi na kaya i-re-apply niya o ano ba tawag natin dito? Re-upload, parang ganun. Yung resolution niya, i-re-upload niya sa Senate. Kasi hindi po pinayagan, dahil tapos na nga yung 19th Congress at ito nga po ay lilipat na
sa 20th Congress. Kaya parang i-re-apply niya ito. Yung kanyang resolution, mga kababayan. Na mapalaya ang dating Pangulong Duterte at maiuwi, no, dito sa Pilipinas. Yan po yung kanyang nais, mga kababayan. Payag po ba kayo? Comment nyo dyan sa ibaba. Sa reso, nanawagan si Padilla na agarang pauwiin si Duterte mula sa ICC detention sa The Hague, Netherlands. Parang inutusan pa yung Pangulo natin. Ibay. Layunin ng reso na maituon ng gobyerno sa national unity at tumutok sa mas mahalagang issue gaya ng kagutuman. Binigyang diin pa ni Padilla na bilang... Bakit hindi na lang yun ang gawa ng resolusyon ni Senator Robin Padilla? Yung paggawa ng batas tungkol po para magawa ng solusyon. No? Yung kagutuman na yan, mga kababayan. Di ba? Kesa naman yung resolusyon niya na mapauwi ang dating Pangulong Duterte. No? Pag napauwi ba ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, no, maiibsan ang gutom ng ating mga kababayan? No? Hindi naman yan makakain. Diba? Oh, yun naman yung sabi nila yung impeachment hindi raw makakain. Diba, mga kababayan? So, eto, pagka nakauwi ba ang dating Pangulong Duterte, mabubusog ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba dapat yan ang mas pagtuunan niya ng pansin? No, yung paggawa ng batas, no, para maibsan o masolusyonan yung sinasabi niyang kagutuman, no, at pagkakaisa ng ating mga kababayan. Baka sakaling manalo ka pa sa 2028 kung yan ang iyong gagawin, Senator Robin. Baka sakali. Diba? Balikan natin yan. Yung kanyang mga sinabi dito, mga kababayan. Reso na maituon ng gobyerno. Sabi, whereas national unity and reconciliation among political leaders are imperative for the Philippines to address pressing challenges including poverty, alleviation, infrastructure development, economic recovery, and climate change resilience, particularly amid looming global crises such as escalating tensions in the Middle East. No? Senator Robin, ceasefire na po sa Middle East. Ceasefire na. No? Pero imbis na yung batas, no, na kanyang ipinapasa, mga babayan, para sa akin, para dito sa kanyang mga binanggit. Pero ang kanyang naisipan na ipasang batas, no, resolusyon, no, ang mapauwi ang dating Pangulong Duterte. Imbis na ang resolusyon na kanyang mga ginawa, mga babayan, na para dito sa kanyang mga binanggit na to, no, ang kanyang pinasang resolusyon ay kung paano mapapauwi ang dating Pangulong Duterte. Mapapailing ka na lang talaga kay Senator Robin Iba yung sinasabi nila doon sa kanilang mga ginagawa, no, at ipinapakita, mga babayan. Ang layo. Sobrang layo ng kanilang mga sinasabi, mga kababayan. Lalong-lalo na pagdating po sa mga ganitong klaseng usapin. Diba? Tuloy natin to Sa national unity at tumutok sa mas mahalagang issue gaya ng kagutuman. Binigyang diin pa ni Padilla na bilang dating mayor, kongresista at pangulo, di raw dapat litisin ng dayuhang hukuman si Duterte. Nahaharap si FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa gera kontra droga sa kanyang termino. Sabi pa ni Padilla, may independent foreign policy naman daw ang Pinas at may karapatang humawak ng sariling mga investigasyon. 2019 ang kumalas ang bansa sa ICC at 2021 nagsimulang i-authorize nila ang investigation sa war on drugs. May batas din daw. Parang medyo late kasi yung mga nangyayari na yan, mga babayan, no? Sinasabi nga na ICC. Doon yan po ay matagal nang iniimbestigahan. No, yung kaso na yan ng dating Pangulong Duterte. At yung mga nangyari po na yun, during the time na ang dating Pangulong Duterte o ang Pilipinas, mga babayan, ay kasali pa sa ICC. Kaya kinukonsider na yun ay pasok, no, doon sa charges dito kay dating Pangulong Duterte. Okay, so hindi ata yun na naintindihan ni Senator Robin Padilla. Well, anyway, hindi naman tayo magaling sa batas. Tignan lang natin kung ano sasabihin ng ICC tungkol po dyan.
no, sa kanyang sinasabi, no, na kung saan, no, tila baga sinasabi niya dito mga babayan na lagpas na, no, sa panahon na dapat, no, na inimbestigahan yan. Okay, so tuloy natin. Sa Pinas, ang RA 9851 na nagsasabing ang pag-surrender sa isang international tribunal gaya ng ICC nakabase dapat sa treaty. Pero di naman na raw binding sa Pilipinas ang Rome Statute. Pinaalala ni Padilla sa Senado ang malawakang suporta sa dating Pangulo, lalo na nitong dumaang midterm polls. Nagpahiwatig nga rin daw si Pangulong Bongbong Marcos sa interes nitong reconciliation o pakikipag-ayos sa pamilya Duterte at pinaalala pa niya sa Senado ang umano'y historic mandate ng BBM Sara tandem noon na Uniteam. Kung hindi man maipauwi si Duterte ng walang ICC conditions, sabi ni Padilla, pwede raw hilingin ang interim release habang hinihintay ang kanyang trial. Pwede raw ito gawin kahit ad cautelam o yung legal way para makipag-cooperate sa ICC without recognizing jurisdiction of the court. At dahil hindi tinanggap ng Bills and Index Section ang resolusyon ni Padilla, susubok siyang mag-file ulit sa oras na magbukas na ang 20th Congress. Para sa Okay, so yung mga babayan, i-refile niya mga babayan, no, sa 20th Congress. Okay, so ano naman sabi? No, neto nga si dating Senator Laila De Lima na ngayon ay congressman mga babayan, no? Alamin natin kung paano nilecturean, no, pinangaralan ni Congresswoman Laila De Lima itong si Senator Robin Padilla. Okay? Let's go. Makakausap po natin ngayon ML Party List Representative-elect Laila De Lima. Congresswoman De Lima, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa oras. Magandang gabi rin, Pinky, and also sa mga nanonood at nakikinig sa programa niyo ngayon. Okay, una po, ano ang inyong reaksyon dito sa Bring Duterte Home resolution ni Senator Robin Padilla? Ang ano ko po dyan is that hindi nila pwedeng pakialaman ng ICC. The ICC, as an independent tribunal, has actually acquired jurisdiction already over the case and over the person of the former president. So hindi yan basta-basta na masasasabihan yung ICC na ibalik na dito. Oh, ayan Hindi raw basta-basta pwedeng sabihan ng ICC na ibalik ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, mga babayan. No, medyo pahiya na naman dito Senator Robin Padilla, mga babayan, tuloy natin. Maganda tong lecture ni Congresswoman Laila De Lima, mga babayan, no? Attorney Laila De Lima. And paktura din yan, yung di ba meron din silang balak o nag-file ng request for interim or provisional release. At yung pinakabagong balita is that inopose ito ng ICC prosecutor. This is against or contrary dun sa naging representation or misrepresentation of the lawyer of the former president na wala daw opposition from the prosecution. So, ang ICC ay tunay na merong competent jurisdiction over the case. At dati, sumama tayo as member state. Kaya lang winidraw nga mismo ng dating Pangulong Duterte for he wanted really to save himself kasi magsisimula na yung investigasyon or preliminary examination ng ICC prosecutor. So itong mga galaw na ito na naman, itong ang pag-file na yan ng motion or whatever it is, yung resolution na yan na hindi nga tinanggap ng Bills and Index section ng Senate dahil nga nag-adjourn na si Nadia yung 19th Congress, ay isa na naman ito sa mga sa mga steps na para palakasin muli at para maging mas yung kanilang mga propaganda na umiiwas ng accountability. Yun nga, yung sinasabi natin, no? Propaganda na lang lahat ng kanilang mga ginagawa. Para na silang China, mga babayan, puro propaganda.
Just like yung ginagawa ni Diti Sara, yung kampo ni Diti Sara ngayon, doon sa kanyang impeachment case. Ganun din ang ginagawa ngayon ng mga kakampi niya, katulad ni Senator Robin Hood Padilla, na subukan yung mga ganyan na mga galaw. Pero sakali pong i-refile ito, no, sa 20th Congress at iba na yung composition ng Senado, ano ho kaya ang magiging impact nito, how important would this be, at ano magiging benefit kung sakasakali nito? Ang sa tingin ko dyan, kahit nga halimbawa ay magkaroon, pumasa yan, approved by the required majority sa Senado, kasi hindi naman yan tungkol sa impeachment. So this is actually covered dun sa ordinary legislative function and related legislative function ng Senado. Kaya kung sakali man ma-approve yan by the required majority, uulitin ko po yung sinabi ko kanina na wala naman itong magiging effect sa ICC. Maano lang yan, another sa kanila, mga propaganda moves na umiiwas sila sa accountability para palakasin ang loob ng mga Duterte supporters, lalo na yung mga fanatics. Pero legally, ay wala dapat yan epekto. Okay. Hayaan lang yung ICC. Punta ho tayo sa... Yan, mga babayan, no? So ano masasabi ninyo dyan, mga babayan? Wala daw epekto yan. Okay. So, i-comment nyo na lang po dyan sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So, Emily, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyo. At dun sa palagi po nandiyan dyan, no? Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. Amen.